So ito po yung nabenta natin na farm lot last January lang. And so ngayon ito naman po yung available lots natin na minimum cut is 1,000 square meter. So meron diyang 1-3, may 1-2. So it's up to you po. Napakaganda. Panalo ito mga ka-farm lot. Ayan. At naituloy-tuloy yung init. So white na white po yan. And napakalawak po ng shoreline nito. And kung mapapansin nyo mga ka-farm lot, so pino po ang buhangin dito. Panalo. Ayan. Perfect na perfect. So bali yan yung plug, yung boundaries niya. And ito naman yung boundaries niya dito sa gilid. So ito yung frontage mo sa road. And bali ito naman po yung right of way ng lot dun sa likod. Ayan, so 5 meters yan. Kung mapapansin nyo, may slate hilly pababa. So ang maganda dito, itong portion na flat, pwede ka magtayo ng bahay, kubo, o rest house dito, and may garahe ka pa. So bukod doon, ito yung farm area mo. So Banayad Hilly po ito, maganda dito magtanim. So pwede ka rin, malawak naman ng 1,000 mga ka-farm lot, pwede ka pang mag-alaga dito ng native chicken, o pwede ka pang mag-goat farming dito. So mula dun sa plug na starting na tinuro ko kanina, so ayun po yung boundaries niya, abot dun. So kung ano yung lapad nito sa harap, yun din yung lapad sa likod. Ito naman yung lot 5. Ayan. So may nasa option na balloon dito, pero sa ngayon medyo madumi kasi mainit and possible niliguan ko ng hayop. Ayun, maganda naman dito once na maabili nyo, pag nabakuran nyo yan, pwede nyo pong ipump yung tubig para yung panibagong tubig is malinis na. Pwede mong lagyan yan ng isda. Ayan. So pwede mong i-develop na mini fish pan yan. Pwede upang lawakan yung ka-farm lot. And dito, pwede kang magtayo dito na kubo rest house kasi mataas naman tong portion na to. Update dun sa nakuha natin ng mangga sa lot 8. So napakarami. Ayan. Malinis and safe po kainin kasi ito po ay bagong laglag lang kung mapapansin nyo. Ayan, sariwa pa yung dagta niya. So ibig sabihin yan, ngayong araw lang po ito nalaglag sa lupa. Kaya ito ay malinis and safe po ito kainin. So matamis na po ito kahit green pa siya. Ayan, so napakasarap po ng mangga na to. Ayan, and sorting ng makakakuha nitong lot 8. Ayan, kasi may mangga ka na, may santol, may langka, and platted po yung area niya. So flat lang itong mga ka-farm lot. Ayan, so paunahan na lang po. Open for reservation tayo mga ka-farm lot. Good day mga ka-farm lot, I'm Delmark Talbahan, and now so meron po tayong new available mini farm lot na near beach po. So sa mga ka-farm lot natin dyan na OFWs or abroad na naghahanap ng farm for retirement, at the same time investment na rin para sa family mo. So meron po tayong new available ngayon na 1,000 square meter farm lot. So near beach po ito. Located po ito at Calawag, Quezon. Ayan. So bali ito mga ka-farm lot yung nabenta natin. Ayan, kung napansin nyo sa mga old videos natin. Ito po yung nabenta natin na farm lot last January lang. And so ngayon ito naman po yung available lots natin na minimum cut is 1,000 square meter. So 9 lots po ito mga ka-farm lot. And bali yung reserve na po yung lot 7 natin. And so bali may kasama tayong buyer kanina from Italy. And bali isa po ito sa option niya, itong lot 1. Total of 9 lot po ito. And ang recommended ko po dito, itong lot 1 and lot 6. Why? Kasi ito po ay corner lot. So kung mapapansin nyo, ito po yung existing barangay road. So kung nakita nyo doon sa intro ng video natin, so ongoing development na po. So sinesemento na tong road. Ayan, so kung hindi ako nagkakamali, based po dun sa description, so 800 meters yung development, possible umabot yan dito. Kung hindi man, so bonus na lang yung mga ka-farm lot, kasi ayan, matigas naman yung daan, kaya accessible na naman siya, kaya hindi naman problema yung access niya, kung hindi man umabot yung development ng road, so okay lang din. So bonus na lang yung mga ka-farm lot. Ayan, so bali pakita ko sa inyo yung lot 1. Ayan, corner lot po ito kasi yung lot dun sa likod, so dito siya magkakaroon ng road right of way, going dun sa lot sa likod. Kaya aside dito sa frontage mo, so magkakaroon pa ng road dito sa gilid. Access road naman yan, going dun sa property sa likod. Ayan, bali ito yung starting ng lot 1 mga ka-farm lot, para may idea kayo. So ito yung flag. Ayan, ito yung boundaries niya. So ayan po yung mohon. Ayan, so bali may mohon na po itong mga ka-farm lot. And ito yung frontage ng lot 1 natin.
So estimated natin ang frontage po nito is nasa around 22 meters. More or less ano. So bali yan yung plug, yung boundaries niya. And ito naman yung boundaries siya dito sa gilid. So ito yung frontage mo sa road. And bali ito naman po yung right of way ng lot dun sa likod. Ayan, so 5 meters yan. Ayan, so ito naman po is nakabase lang sa akin yung development ng right of way niya. Ako lang yung nag-hold dun sa may-ari. So sabi ko, wait muna natin magkaroon at least ng isa o dalawang buyers before natin i-develop yung road, ano, para hindi na sa bulsa niya manggaling yung development sa mismong payment na buyer. Ayan. So ang good thing naman dito mga ka-farmlat, mismo seller po yung nagsasubdivide po nito, ano. Kaya may assurance po kayo na legal and matatransfer yung title sa pangalan nyo. Ayan, kasi ang kabuuan po nito is 4 hectare yung nabili niya. And bali ito yung right side na 1 hectare. So ito po yung sinubdivide niya as 1,000 square meter. Ayan, bali ito yung lot 1 mga ka-farmlat. Kaya recommended ko to kasi unang-una corner lot. Pangalawa, platted po yung land area niya. Na ayan, kung mapapansin nyo, may slight hilly pababa. So ang maganda dito, itong portion na flat, pwede ka magtayo ng bahay, kubo o rest house dito and may garahe ka pa. So bukod doon, ito yung farm area mo. So banayad hilly po ito, maganda dito magtanim. Ano, so pwede ka rin, malawak naman ng 1,000 mga ka-farmlat, pwede ka pang mag-alaga dito ng native chicken o pwede ka pang mag-goat farming dito, ano. So mula dun sa plug na starting na tinuro ko kanina, so ayun po yung boundaries niya, no, abot dun. So kung ano yung lapad nito sa harap, yun din yung lapad sa likod. Ayan, so bali ito po yung lawak ng kabuuan na 1,000 square meter. So bali yung lot 1 po natin is 1,137 or 35 square meter kung hindi ako nagkakamali. So maliit lang naman yung difference niya, no. So bali pumapatak po ito na 350 per square meter. So yung 1,000 square meter na cut, sarado po siya na 350,000. Ayan, so ang good thing naman dito mga ka-farmlat, 80% down payment, yung 20% po upon release na ng titled, ano. So ayan, bali ganda. So yung lot 3, maganda rin yan mga ka-farmlat. So may nasakop siya na portion ng Yugan. And kung gusto mo namang mag-fish pan, so most recommended ko yung lot 5. Ano, hindi natin puntahan kasi makikita mo naman sa video. So ang advantage ng lot 5 mga ka-farmlat, may portion siya na pwede pala natin puntahan para may idea kayo. So may portion siya na rice field and may tubig doon, ano. So pwede mo yang gawing fish pan. Kung ang gusto mo mag-fish pan, recommended ko yung lot 5 kasi may source of water. May balon-balon doon and may portion siya na rice field. Pwede mo i-develop na fish pan yan. Ayan. So ito naman yung lot 6 natin, katabi ng lot 7. So yung lot 6 po is recommended ko rin kasi corner lot din siya, ano. Aside sa may frontage siya sa harap, bali may frontage din siya doon sa right of way na i-develop going naman doon sa likod na lot. Ayan. Bali nilalakaran ko po isa sa ako pa ng lot 1. Ayan. Ito yung boundaries ng lot 1. Ayan. So ito yung muhon niya. And ang isa sa maganda dito mga ka-farmlat, magiging neighbors mo dito or kapitbahay ay buyers din, ano. Kasi ito yung subdivided lot. Magiging kapitbahay mo dito son is buyers din, kaya hindi kayo magkakaroon ng ilangan. Ayan. So puntahan natin yung pinaka ano niya, source of water. Ayan. So ito yung lot 2 mga ka-farmlat, may nasa option na portion ng nyog. Lot 1, lot 2. Ito naman yung lot 5. Ayan. So may nasa option na balon dito. Pero sa ngayon medyo madumi kasi mainit and possible nililiguan ko ng hayop, ano. And maganda naman dito once na maabili nyo, pag nabakuran nyo yan, pwede nyo pong ipump yung tubig para yung panibagong tubig is malinis na, ano. Pwede mong lagyan yan ng isda. Ayan, so pwede mong i-develop na mini fish pan yan. Pwede mo panlawakan yung ka-farmlat. And dito pwede kang magtayo dito na kubo rest house kasi mataas naman tong portion na to, ano. Ayan, ganda ng pagka-lan niya, oh. Panalo din. So bali ito po ay lot 7 na. Ang next naman po nito lot 6.
Yan yung may mangga na yon. So yun po yung lot 7. And ito naman yung other lot. Ayan, puntahan natin. So ito yung purpose right of way. Itong portion na to. And bali ito yung lot 4 mga ka-farm lot. Ayan. So itong lot 4 ay dati siyang rice field. Kaya perfect din ito kung plano mo mag-fish pan. Ayan, malawak tong portion na to. Ayan. And pantay po ito. Ayan, so may source din ng water. Ayan, so ito po yung lot 4. So ngayon medyo madumi yung tubig niya. And same ng scenarios nung kanina. Ang pwede natin gawin once na nabakuran yung lot. So pwede mo pong ipump yung tubig para yung panibagong tubig malinis na. So pwede mo nang gamitin. Ayan. So maganda. Panalo. And punta tayo dun sa lot 3. Ayan. Bali ito po yung lot 3. Itong kalawakan na to. So ito yung lot 3 mga ka-farm lot. Mula dun sa may plug na yon. So yan, yung portion na yan. Yung buong malawak na yan, ito po yung sakop ng lot 3 natin. And ito naman taas niya. So ito po yung lot 9. Ayan. So sa lot 9 naman, ang highlights dito bali may portion siya na overlooking sa taas. And ang advantage ito dahil may reserve barangay road sa gilid. So pwede mong gamitin yan kasi walang nagmamayari po nito Itong reserve barangay road na 10 meters yan na kung i-compute natin yung haba niya, yung lapad. So possible umabot po ito ng around. So yan yung pre. If ever pwede mong taniman yan, isama mo sa bakod mo. So okay po yun. Kasi ito naman is hindi pa gagamitin Gagamitin lang ito once na magkaroon na ng existing barangay road. Na which is possible hindi na mangyari yun. Kasi nga meron na siyang existing barangay road sa ngayon. So yun. Ito maganda to lot 9. And yung lot 8 natin medyo mababa yung tayo niya. So it's up to you kung ano yung plano nyo sa lot. Kung gusto mo naman magtanim, okay naman yung lot 8 natin kasi although hilly siya, ang advantage naman ng hilly, mas malawak yung land area niya compare sa pantay. So ito nasakop to na lot 8. Ito may puno ng mangga. Ayan. Ito maganda tong portion na to mga ka-farm. Ayan, sakop to ng lot 4. Ayan. So ito naman, itong mangga na to, nasakop po ito ng lot 8. Ayan. Hindi pala siya Indian mango So ito pong mangga na itong mga ka-farm lot ay manggang pico. Ayan, matamis po ang bunga nito. Sayang hindi ko nakuha. Ayan, nasayang na, nanglaglag na. Ang dami. So nagpakuha po kami last dito ng bunga ng mangga. Yung lot 7 naka-harvest siya ng 5.5 na sako ng mangga. Ayan, so sayang kasi hindi siguro to napansin ng mamumuti ko. Dami sayang. Ang tawag po dito is manggang pico. Matamis po ito kahit ganito pa yung kulay niya. So matamis po ito. Ayan, so ito yung ito po ay sakop ng lot 8. And ayan, may nasakop siya na santol. Ayan, so I think namumunga na ito kasi malaki na rin. Ayan, maganda po pala itong lot 8 din. So sa bungad lang, medyo hilly siya pero pantay naman po yung baba niya. Ayan, and marami siyang fruit bearing trees. May langka, may mangga, and yan may santol. Ayan, so ito yung farm area po ng lot 8. Maganda, pantayan. So all in lahat naman po ng lot maganda. So it's up to you na lang kung ano yung plano mo. Kung plano mo magtanim, ideal to, lot 8. Kung ang gusto mo naman is mag-alaga ng isda o gusto mo mag-fish pan, lot 5 kasi may source of water na. So kung gusto mo naman is yung convenient and mataas yung reselling value, so yung corner lot tayo, yung lot 1 in lot 6. Ayan, so regarding po sa terms of payment nito, mas-secure natin yung lot, and then within 1 week lang yun mga ka-farm lot and then yung down payment po nito is 80%. So kaya naman 80% down payment. So waiting pa po tayo sa releasing ng approved plan before po yan ipasok sa RD. So para magkaroon ng separated title bawat lot So ang advantage lang mga ka-farm lot kung makakauna tayo or makakabil tayo ng lot.
So pag release ng approved plan, pagdating sa RD, so pwede na natin isingit yung pangalan mo para paglabas ng title, so diretso na po sa pangalan nyo ano. So unlike sa hintayin mo natin i-transfer sa pangalan ulit ng may-ari before i-transfer sa pangalan nyo. So matagal, aside doon, doble yung gastos ano. So gagastos po kayo, sarili nyo na yung transfer, unlike kung makaka-avail tayo before lumabas yung approved plan. So mapipree na po ano, pre-titling na po yan. So yun po yung advantage mga ka-farmlet. Ayan. So pwede na natin isingit yung pangalan nyo. Ay, napakaganda, napakaliwalas dito mga ka-farmlet. Yan, sariwang hangin, tahimik, huni lang ng ibon ng maririnig mo. Ayun, dili tayo. May bagong laglag ng mangga ka-farmlet. Yan, so mamumulo tayo. Wow, ito bagong laglag. Yan. Tamis. Sarap. Meron pa, may nalaglag pa. Ang sarap oh. So ang tawag po dito ay Pico. Ayan, napakatamis ito mga ka-farmlet. Update mga ka-farmlet sa nakuha natin dito sa puno ng mangga sa lot 8. Ayan, so napakarami. Ayan, malinis and safe po kainin ano, kasi ito po ay bagong laglag lang kung mapapansin nyo. Ayan, sariwa pa yung dagta niya. So ibig sabihin yan, ngayong araw lang po ito nalaglag sa lupa ano, kaya ito ay malinis and safe po ito kainin. Ayan, so and yun mga ka-farmlet, ito po ay hindi ito yung mangga na common na makikita nyo sa harapan ng bahay nyo ano. So ito po ang tawag dito ay Pico. Ayan, so isa po ito sa masarap na uri ng mangga. Napakatamis po nito mga ka-farmlet. Ang maganda dito, kahit hindi pa siya ganun kahinog ano, so same nito. So matamis na po ito kahit green pa siya. So napakasarap po ng mangga na to. Swerte na makakakuha nitong lot 8. Ayan, kasi may mangga ka na, may santol, may langka, and platted po yung area niya no? So plat lang to mga ka-farmlet. So paunahan na lang po, open po reservation tayo mga ka-farmlet, or as pwede mo na i-secure tong lot. Ayan, so napakaganda. Ayan, so napakaganda, panalo to mga ka-farmlet. Ayan, so semi-white sun yan mga ka-farmlet na ituloy-tuloy yung init. So white na white po yan, and napakalawak po ng shoreline nito. And kung mapapansin nyo mga ka-farmlet, so pino po ang buhangin dito ano. Panalo. Ayan, perfect na perfect to mga ka-farmlet. And sa mga naghahanap ng retirement farm, ayan, so tama-tama po ito, kasi kung may relatives kayo na gustong bumisita sa inyo ano, so hindi lang farm yung pupuntahan nila, and kayo din. So hindi lang puro farm yung gagawin nyo ano. So pwede rin kayong mag dagat, and pwede rin kayong bumili ng bangka dito mga ka-farmlet. Yan, so pwede kayong mamingwit diyan, or pwede nyo ipalaot sa iba. And sa huli nyo mga ka-farmlet, so hati kayo, labas yung expenses sa gasolina, if maka 20 kilos kayo na isda, so tig 10 kilo po kayo no. So malaking bagay yan, kasi sariwa yung ulamin mo, hindi ka nabibili sa iba. Ayan, so sariling bangka mo naman gagaling ano. So napakaganda po ng beach dito, talagang panalo to mga ka-farmlet. Ayan, and kung naghahanap ka naman ng investment, so tamang-tama din ito, kasi napakalapit lang sa beach, ay napakamura po ng property natin ano. So pansin nyo mga ka-farmlet, so yan, so may pulang lupa, nandyan po yung property ni Yeng and ni Vice Ganda ano. So pangatlong barangay lang mula dito sa barangay Kapaluhan. Yan, so napakaganda po ng beach dito, and safe na safe to sa bata mga ka-farmlet, kasi napakababaw lang po ng beach dito ano. Ayan, kung papansin mo, napakahaba ng shoreline niya. So 300 to 500 meters ano, so abot dibdib lang yung tubig, kaya safe na safe po ito sa bata. And yun mga ka-farmlet, kung interested ka, so i-message nyo lang po sa Viber, WhatsApp, and kung may napusuan po kayong chat sa pinakita natin mula lot 1 hanggang lot 9 ano, so pwede nyo po akong i-message. And yan, open po tayo for reservation mga ka-farmlet. Thank you po, and God bless.